Si Irene ay girlfriend ng kolumnista at investigative reporter na si Mr. Sherlock Jackson Jr. Hindi pa rin malinaw sa ngayon kung ano ang naging motibo sa pagpatay sa naturang reporter at kung sino ang bumaril dito. Hindi ko alam gagawin ko, Rado. Ramdam na ramdam ko yung lungkot ni Jack. Pero hindi ko alam kung paano ko maiibsan yung kalungkutan ng anak ko. Napakasakit sa akin nun bilang ina. Hindi ako titigil hanggat hindi magbabayad yung tao may gawan to sa'yo. Mommy, anong ginagawa mo dyan sa kahon? Bakit ka nila nilagay dyan, Mommy? Mommy, gumising ka na. Ising na, maglalaro pa tayo. Please. Di ba sinabi mo, aalagaan mo siya? Di ba sabi mo, poprotektahan mo siya? Pinagkatiwalaan kita, Jack eh. Ako yung may kasalanan lahat ng tunay. Hindi, anak. Wala kang kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo ang may kasalanan. Yung bumaril doon kay Irene. Hindi ko alam kung bakit naging ganyan si Siri. Harapan din niya ako kilala. Baka naman, kuya, nalulungkot lang si Siri dahil sa nangyari kay Ate Irene. Kaya, tindihin mo na. Hindi kaya, natatakpa lang siya sa'yo, kuya. Isipin mo, Siri, no? Kaapon lang kasama ko siya. Tapos ngayon wala na siya. Pero Siri, promise ko sa'yo, kahit kailan hindi kita iiwan. Alam niyo na ba kung sino gumawa ito kay Irene? May nakita kami sa CCTV ng hotel, si Irene. Tumatakbo siya palabas ng kwarto dahil hinahabol siya ng isang lalaki. Kita rin daw kung sino bumaril sa kanya. Sino yung lalaki to? Yan ang gusto ko ipakita sa'yo. Kilala mo ba yung lalaki yan? Hindi. Hindi ko nakikita yung mukha niya. Parang pwede mo ba i-play ulit? Teka, sandali. Pause mo. May hawak ng cellphone si Irene. Yun pa ang itatanong ko sa'yo. Nasaan yung cellphone niya? Hindi ko rin alam. Sinek ko yung bulsa niya, wala akong nakita. Sinek ko rin yung bag niya, wala akong nakita. Hindi kaya naiwan yun sa hotel. Maaari habang tumatakbo siya, habang hinahabol siya, nalaglag yung cellphone niya. Pero pinagtatakan ko, anong ginagawa ni Irene sa kwarto na yan? At kaninong kwarto yan? Di ba dapat yung mga oras na yan nandun siya sa pageant? Check namin yung hotel. Nakapangalan yung kwarto sa isang company na Ace Unlimited. Check na namin sa business registry pero walang lumabas na pangalan kaya pakiramdam namin peke lang to. At all, off the record ulit. Nung namatay si Irene, pinasok namin yung kwarto. At may nakita may babae doon sa loob. So, ibig sabihin may witness kaya? Posible. Pero ang problema, unconscious siya dahil heavily drugged yung babae. Pero may natanggap naman akong text na gising na siya sa ospital. Kaya mamaya pupunta ko siya para questionin. Sama ako sa'yo, Pido. Tol, maiwan ka na dito. Pido, girlfriend ko namatay. Kaya kailangan ko malaman kung sino hayop ang gumawa sa kanya. Sa Pido, alam ko sa sarili ko na matatahimik lang ako kapag nabigyan ng hostisya ang pagkamatay ni Irene. Kaya sasama ako sa'yo sa ayaw at sa gusto mo. Okay. Okay. Pwede kang sumama. Pero ako makikipag-usap, ikaw makikinig lang. Dadaanan ko lang si Bruce. Tapos diretso na tayo doon sa ospital. Nakikiramay kami sa iyo, Clara. Nakakalungkot naman ang nangyari kay Irene. Bahagi na rin siya ng pamilya namin. Parang anak na rin ang turing ko sa kanya. Puro trahedya na nga lang ang nangyayari sa pamilya namin. Noong una sa mga magulang niya. Ngayon naman kay Irene.
Di ba yan sa Siri? Yung Wonder Dog? Nakakatuwa siya, oh. Nakaabang lang sa harapan ng kabaong. Hindi Picturean ko mo. maalis. Picturean mo. Si Siri. Ano ba naman yung mga press na yan? Nakakatuwa siya. Sabihin mo Nakaabang nga, lang sa harapan. pwede naman sila makiramay. Pero, yun silang litrato ng litrato. Oo, sige. Halata ko nga eh. Sige ako nang bala. Mawalang galang na. Sana huwag niyo nang kunin yung litrato yung patay. Igalang naman ho natin. Kung gusto niyo makiramay, pwede tayong upo. No? Pwede. Kung pwede lang. Maraming salamat. Lily, okay ka lang? Ka na tumayo. Okay ka lang? Teka, may masakit pa sa'yo? Okay lang ako. Tinawagan ko si tita kanina eh. Bakit mo tinawagan yun? Mag-alala lang yun. Sali naman. Kasi ako nag-aalala kanina. At least ngayon dalawa na kami. Nangyari sa'yo. Hindi ko naman kasi maintindihan, Pido, ba't sinama pa natin yung kaibigan mo eh. Official police investigation ito. Reporter yan. Conflict of interest yun. Tol, sagot ko na yan. Pasok kayo. Ikaw. Please, mapakamatay ka ba? Di ba dapat ikaw nag-lead sa kanila? Bakit para sila nag-lead sa'yo? Eh, bigla nga tumuwid. Ano gagawin ko? Paano kung nasagasaan ka? Eh, di kulong ka. Kilala kita. Excuse me lang, no? Miss Lily Pelaez. Ako si SPO2 Lumabaw. Nandito ako ngayon para tanungin ka tungkol sa mga nangyari kagabi. Posible kasi na witness ka sa isang krimen. Krimen? Natagpuan ka kasi namin na walang malay sa loob ng isang hotel room kung saan nanggaling ang isang biktima. Ano bang ginagawa mo doon? Bakit ka nandun? Wala akong maalala. Wala akong maalala. Paano wala kang maalala ay nandun ka? Jack, may usapan tayo, di ba? Pido, sabi ko naman sa'yo, umalis may kaibigan ko, di ba? Lily, naaalala mo ba kung paano at bakit ka nakarating doon? Lily Pelaez, pinapatawag ka ni Senator Carazo. Naghahanda kami para sa pageant. Tapos merong nagpakilala sa akin, isang lalaki na bodyguard daw siya ni Senator Carazo. Sabi niya pinapatawag daw ako ni Senator Carazo. Senator Carazo? Meron kasi akong ilalapit sa kanya na personal na bagay.
Baka sakali lang ako na baka may sagot na siya sa tanong ko. Pagkatapos, Dinala ako nung lalaking yun sa isang kwarto. Sabi niya sa akin, hintayin ko doon si Senator. Madedescribe mo ba yung itsura ng lalaking to? Hindi ko talaga maalala eh. Basta yung natatandaan ko, pagdating ko dun sa kwarto, inalok niya ako ng juice. Tapos pagkainom ko ng juice, pagising ko nasa ospital na ako. Lily, pinainom ka niya ng Rofinol, or commonly known as the date rape drug. Ito ang lumabas sa toxicology report mo. Ito rin dahilan kung bakit wala kang maalala. So sinasabi niyo na rape ako? Lily, huwag ka mag-alala. According to your medical examination, hindi ito posible. Nanang, hindi ka na-rape. Lagot ako kay tita. Sandali lang. Hindi mo ba talaga nakita si Irene sa kwarto man? Sino Irene? Irene Manansala. Si Irene? I'm Irene. Wala siya dun. Hindi ko siya nakita dun sa kwarto. Walang Irene dun. Bakit? Ano nangyari kay Irene? Dahil patay na siya. At doon siya huli nakita. Sa kwartong yun. Ha? Si Irene patay na? Ano nangyari? Bakit namatay si Irene? Kaya nga kami nandirito para tanongin ka eh. Jack. Lily. Pag may maalala ka, tawagan mo lang ako. Magpahinga ka muna. Iwan ko lang sa yung number ko. This is so tragic. That's sa mismong stage ng beauty pageant. Ganun talaga. Bad news for the victim, good news for the newspaper. But it's so unfortunate na nangyari na naman yan sa pageant. Laki skandalo to para sa atin. Nagkataon lang siguro. I think we should reconsider sponsoring the pageant next year kung lagi na lang ganito. Hindi maganda na nadidikit ang pangalan natin sa iskandalo. Lawrence, maganda ka. We should go to the wake. Anyway, employee naman natin siya sa newspaper eh. Maganda yung nakikita tayo doon ng press. Hindi pa rin ako makapaniwala na patay na si Irene. Tsaka lilimuti kang ma-rape. Ano ba talaga nangyari, Josa? Lili naman. Ikaw nandun, hindi mo naalala. Ako pa tinanong mo. Pero teka lang. Seryoso. Bakit si Irene yung namatay? Ano ka ba naman, Pido? Sabi ko naman sa'yo, bawal magsama ng kaibigan. Nakasagaba lang yan sa investigasyon. Tapos ngayon, sinama mo pa sa hotel. Bruce, pwede ba? Ako na bahala kay Jack. Mauna ka na doon sa loob. Jack, di ba sabi ko sa'yo pwede ka sumama, pero hindi ka pwede magsalita. Bakit ba naman kasi ganun, Tol? Kung sino pang pwede magsabi sa atin kung ano yung totoong nangyari, siya patungan maalala. Ganun talaga apekto ng Rofinol. Pero malay natin, baka may maalala si Lily. Baka nga maalala niya yung lalaki kung sino bigay sa kanyang inumin at papasok sa kanya sa kwarto. Pero di ba sabi niya, tauhan daw itong center? Hindi kaya inutusan siya ni Senator
para papuntahin si Lily sa kwarto upang rapin. Kaya dapat, tol, imbestigahan niyo yung senador na yan dahil may chismis dyan na manyak daw yan. Sige. Imbestigahan namin siya. Pero kailangan namin mag-ingat. Dahil hindi lang kung sino-sino ang tao ni senador. At hindi lang namin basta-basta pwede siya imbestigahan na walang sapat na dahilan. Pero tol, ano naman kaya yung sinasabi ni Lily na private matter na pinag-usapan ng senator? Tol, baka kasi private matter na. Pero tol, isipin mo to Pang ilang contestant na yan sa Irene namatay. Tapos sa kada may namamatay, lagi nadadawit yung pangalan doon ni Senator Carazo. Umira na naman ang pagka-Sherlock mo. Alam ba kung anong totoong dahilan kung bakit sumali sa Irene sa pageant na yan? Para imbestigahan niya, Senator. Para magsulat ng expose tungkol dun sa mga dating namatay na contestant ng pageant. Tapos ito yung nangyari. Hindi nga kaya may kinalaman talaga si Senator na dito. Bago mag-start yung pageant, parang nakita ako si Senator na umalis siya sa upuan niya. Sige lang, Nay. Diet ako, Nay. Sige, Ray, Nay. Hindi ako sigurado sa oras pero tingin ko mga 30 minutes bago siya bumalik. Sige. Inunod ko yan dito. Pero kailangan pa namin ng sapat na dahilan para imbestigahan ng isang senador. Jack, pasok tayo sa loob. Baka may makita ka na wala kami nakita. Ngayon ko na kailangan ng pagka-Sherlock mo. Oh, Brad. Ano naman meron sa atin dyan? Check niyo doon. Mga yung isang kwarto. Sige. Ikaw na ba sa dulo? Wala na pumasok dito. Pulis lang. Bruce, kasama ko si Jack. Maski na. Kung gusto mo, humingi ka ng clearance kay Cap. Jack, pasensya na. Next time na lang. Pag wala ng pantay na asungot. Hoy. Narinig ko yun. Pero tama na lang ako, Tal. Sige, ako bahala. Ano ba meron dyan? Dito nyo ilagay, oh. Dito, malapit, para kitang-kita. Hi. Ako po yung tita ni Irene. Ako po nag-alaga sa kanya. Kasi na namatay yung mga magulang niya. Kaya parang anak na rin ang turing ko sa kanya. Sigurado ko matutuwa siya dahil ibig sabihin kong buhay siya sa pagdalaw niyo. Hindi niyo na itatanong. Binoto ko si Sen. Talaga, nakikiramay ho kami. Gustong-gustong pumunta dito ni Senator, kaya lang hindi niya maiwan yung mga responsibilidad niya sa Senado eh. Okay lang po. Okay lang. Tita, nakikiramay po kami. Tanggapin niyo po sana kung late na tulong namin para po sa dedikasyon ni Irene sa trabaho. Oo. Maraming salamat. Thank you. Thank you so much. Anong ginagawa niyo dito? Jack, anak. Kasama niyo yung senador. Ito po yung anak ko, si Jack, yung boyfriend ni Irene. Nakikiramay kami, Jack. Pinapasabi nga pala ni Senator, lahat gagawin niya para lang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Irene. Dapat na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Irene. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi nakukulong ang taong gumawa nito, kahit na sino pa siya. Dindo, we have to go. Thank you. Nakikiramay ho ulit kami. Thank you. Thank you. Sige po. Sige, madam.
Ano man problema mo, Jack? Bakit parang sila yung sinisisi mo? Oo nga naman, anak. Bakit naman ganun ang pagkakatingin mo doon sa asawa ni Senator? Parang sila yung pinabibintang mo sa pagkamatay ni Irene. Dahil bago namatay sa Irene na si Senator Carazo ang iniimbestigahan niya. Jack, ang ibig mong sabihin, may kinalaman ng Senator sa pagkamatay ni Irene? Naku naman, Jack. Napaka-imposible naman nun. Senator nga yan, di ba? Mabait yun. Kaya nga yun ang binoto ko eh. Kasi parang pakiramdam ko marami siya magagawang maganda sa Pilipinas. At saka di ba sinabi nga ng na bibigyan ng justisya yung pagkamatay ni Irene? Ito naman. At saka mahirap magbintang, Jack, kung wala kang katibayan. Oo nga naman, anak. Mahirap yung ganun. Siguro talaga masyado ka lang apektado sa pagkamatay ni Irene. Anak, matulog ka kaya? Baka wala kang tulog kaya nagkakaganyan ka. Natulog ka kasi, anak. Pagpahinga ka. Hindi ako titigil hanggat hindi nakukulong yung hayop na gumawa nito kay Irene. Eh kasi baka naman. Oo naman. Eh kasi kung tutulog yung anak mo ko. Mahirap kasi. Naisip. Hanggang ngayon ay wala pa ring final schedule kung kailan nga ba matutuloy ang Miss Young Beautiful Philippines. Ayon sa mga organizers ay postpone pa rin ito until further notice. Samantala, bukas na ang libing ng beauty contestant at lifestyle reporter na si Miss Irene Manansala na hanggang ngayon ay hindi pa rin malaman kung sino nga bang suspect sa pagpatay dito. Ano ba yan, Lily? Mukhang hindi na matutuloy yung competition nyo Paano mahanap yung tatay mo? Di mo na muna yung iniisip ko. Ang nasa isip ko si Irene. Witness nga ako, wala naman ako maalala. Wala rin kwenta. Ginagawa mo. Tinatry ko, baka may maalala pa ako. Pero kahit anong gawin ko, wala talaga ako maalala sa nangyari. nangyayari dyan? Nakakatakot naman napanood ko sa news. Sabi ko sa'yo, huwag ka sasali dyan sa mga beauty contest na yan eh. Tigas ng ulo mo. Kita mo yan? Munti ka na mapahamak. Nay, hindi nga po. Wala nga po. Okay ka ngayon. Pero paano kung may masamang nangyari sa'yo? Paano kung nagaya ka dun sa babaeng namatay? Yung si Irene ba yun? Diyos ko anak, pag may nangyaring masama sa'yo, hindi ko kakayanin. Lord, we commend you the spirit of our beloved Irene. Grant her your mercy so that she may share in your eternal life. Amen. Apektado ka pa rin dyan sa pangalan mo? Alam mo, love, mas gugustuhin ko pa yung pangalan ko, Pedro, o kaya ako last na lang. Hindi mo ba alam kung ano yung pangalan ng greatest love ni Sherlock? Irene Adler. Irene, kapangalan ko. Greatest love, di naman nagkatuluyan. Oh. Tayo, iba tayo. Tayo magkakatuluyan. Sila hindi sila meant to be. Pero tayo, meant to be tayo. Ngako ka muna sa akin na kahit kailan, hindi mo iiwan. Promise, hindi kita iiwan kahit kailan.
Tsaka anong ginagawa nila kay Mommy? Sandali! Saan niyo dadalhin ang Mommy ko? Bakit niyo siya nilalagay dyan? Sasama ako sa Mommy ko! Mommy! Mommy, wait! Ingat po kayo. Kain mo. Sige po. Anak, halika na. Umuwi na tayo. Mauna na po kayo, Nay. O sige, hintayin ka namin sa sasakyan, ha? Tama. Jack. Nakikiramay ako. Kahit na onting panahon ko lang nakasama si Irene, naging kaibigan na rin siya sa akin. Kaya kung meron akong magagawa... Kung gusto mong tumulong, alalahanin mo lahat ng nangyari ng gabing yan. Jack, sa tingin mo ba hindi ko sinusubukan? Eh kahit bali-baliktarin ko, wala talaga eh. Sorry. Tapos na yung libing, tapos ganyan pa rin yung mukha mo. Iniisip ko kasi kung paano ako makakatulong kay Irene. Gusto ko kayong mahuli yung killer niya. Naniniwala ako na may kinalaman na sundor na dito. Kailangan ko bang mas matibay na ebidensya? Mati-describe mo ba sa amin kung ano yung itsura ng lalaki na tumawag sa'yo? Kala ko ba papasok ka? Nay, kailangan po kasing buksan to para malaman natin kung ano yung mga nalaman ni Irene sa pag-iimbestiga niya. Ihatid kita. Kaya naman ang panahon ngayon, mahirap dahil ikaw yung star witness namin. Nakita niyo ba si Siri? Hindi, bakit? Kanina pa namin siya hinahanap. Hindi namin siya makita. Mommy! Mommy ko! Mommy!